Anong mangyayari kapagka naiturok mo yung testosterone sa ugat? Yun, yung diretso sa dugo. Yung testosterone guys, nakababad or nakalagay kasi siya sa oil, di ba? Or muscle lang talaga siya. Pero may mga doctors din na pumapayag na sila na i-inject ito sa fat or subcutaneous. Pero I don't think merong ganun din sa Pilipinas, sa ibang bansa may ganun. Susundan natin yung tamang pag-i-inject na intramuscular, tapos mga tamang spots. Yung mga spots kasi na yun ang recommended kasi yung may mga pinaka-onting ugat. So, sobrang liit na chance na mai-inject mo siya sa ugat kapag sinunod mo nga yun, yung proper end, proper placement. Nga, sa laman dapat. Maliit yung chance na ma-inject mo siya. So, ano nga ba yung mangyayari kapag na-inject mo siya sa ugat? Yung pinaka worst case scenario guys, pwede mo siyang ikamatay. So, para hindi mababa tong video natin guys, i-search nyo sa Google yung pulmonary microembolism at saka yung acute respiratory distress syndrome caused by testosterone injection. So, para maiwasan to guys, kailangan mag-inject ka sa muscle and always aspirate. Alam ko, hindi lahat ng doktor ngayon ay inire-recommend na mag-aspirate. Pero, just to make sure, just to be safe, mag-aspirate. Tapos, inject slowly. Ito mahirap to guys. Alam ko, debatable to. Kasi sa opinion ko, mas gusto ko yung mabagal. Kasi, ito yung dahilan. So, kapag kasi mabagal yung pag-i-inject mo, at habang nag-i-inject ka, bigla kang naubo. Ito yung sign na nakapag-inject ka sa ugat. So, kapag naubo ka, it means nakapag-inject ka sa ugat. So, ang dapat mong gawin is stop mo yung injection mo, hatakin mo, change needle, lumipat ka na injection site. Yun yung mga naisip kong paraan para maiwasan mo kapag inject sa ugat. Ano ba yung mangyayari sa testosterone kapag nai-inject mo siya sa ugat? Ang mangyayari sa kanya guys is gagamit siya agad ng katawan mo. Kumbaga, mamametabolize siya ng mabilis kasi nga sa ugat mo siya nai-inject. So, ang dahilan kasi kung bakit sa laman o fat siya ini-inject ay para mas matagal siyang magamit ng katawan mo. Sa akin, usually 3 weeks bago ako mag-shot ulit. So, it means kailangan yung testosterone na yun mag-last 3 weeks. So, kung halimbawa nakapag-inject ako sa ugat at hindi naman ako natsugi, so, magagamit yun ng katawan ko kaagad in a matter of, di ko alam, hours or days. So, sa mga susunod na linggo, wala na, mababa na, sobrang baba na ng testosterone ko sa katawan. Ayoko mangyari yun, so kailangan siguraduhin ko na sa laman ko siya may inject.